Takasan na natin ang mundo, magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok. Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Porta Vaga o mas kilala bilang San Roque Parish Church, tahanan ng mahal na Birhen ng Porta Vaga. It's one of the oldest Mayan churches in the country and the symbol of faith for generations of Caviteños.
Sa gitna ng lungsod, makikita ang 13 Martyrs Monument. Reminder of the courage and sacrifice ng ating mga bayani na lumaban para sa kalayaan. Iglesia de Ermita de Porta Vaga, Historical Monument. Sa tabi ng dagat, nariyan ang Ermita de Porta Vaga. Isang maliit, ngunit makasaysayang simbahan. Matagal na siyang naninindigan sa gitna ng unos at pagbabago. Sa Monte Park, a peaceful escape for locals. Dito tumatakbo ang mga bata, nagkwekwentuhan ang mga matatanda, at kumakain ng street food ang barkada. Cavite City Clock Tower. Ang Clock Tower, laging nakaabang sa galaw ng panahon. Sumasaksi sa bawat yugto ng lungsod. Cavite City Clock Tower, bantay ng oras, bantay ng bayan.
destination? Alam niyo ba ang iconic na landmark sa Cavite City? Kung hindi ba, samahan niyo kami sa aming quick destination kung saan ang tiktak ng orasan ay tiktak din ng kasaysayan. Dito tayo ngayon sa makasaysayang Cavite City Clock Tower. Napakasimple ng disenyo pero napakayaman sa kwento. See, tignan mo! Meron siyang touch of Spanish and American architecture. Sobrang classic at sobrang ganda ng pagkakagawa. Yes, oo nga. At syempre, ang Cavite City Hall, sentro ng pamahalaan. Dito binubuo ang mga plano para sa kaunlaran ng lungsod. Next stop, the Center of Local Governance. History and Community. Tara, sabay-sabay natin na-explore ang Cavite City Hall. Todo pader ito, may daang kwento ng pag-asa at pag-iiba. Isa ito sa pinaka-importanting gusali ng lungsod, tahimik sa labas, pero aktibo sa loob at puno ng pag-asa para sa bayan. Ang Cavite City ay hindi lamang istatya. Isa itong simbolo ng pamumuno, paglilingkod at pag-asa.
matatagpuan ang ferry terminal, connecting Cavite City to Metro Manila. It's more than just transportation. It's connection, opportunity, and movement. Sa Unlad Pier, buhay ang kalakalan. Fishing boats come and go, bringing livelihood to many Caviteños. Sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyos ang bako dinadala. Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga ng iyong tingin nang maalipin, kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y paiikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamasdan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang inig, di mabangkit na sa aking isip, ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, matay binubunyag na, sa'yo lang magpapangkin, di palalampasin o kasanang ko mawala.
Pero sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng Cavite City na madalas hindi nabibigyang pansin. Ang tanawin ay hindi kasing liwanag ng simbahan o sinaliwalas ng parke. Sa gilid ng dagat, makikita ang mga basurang palutang-lutang, ang mga kabahayang nakatirik sa tubig, at ang mahabang paligid na tila sigaw ng mga problemang matagal nang naisasantabi. May mga komunidad na naghihirap, na kulang sa maayos na tirahan at oportunidad. Ito ang ibang mukha ng turismo. Not just beaches and food parks, but also peoples in need. This is the reality we must acknowledge, because true tourism and hospitality means caring, not just for visitors, but also for those who live here. Bilang pagtatapos ng ating paglalakbay, Cavite City ang naging inspirasyon ng bawat isa. Kung saan ang mga kultura, kasaysayan, mga gusali at monumento ang nagsisilbing tradisyon at identidad bilang mga Cavitero. Kaya, hasa na lista! Tara sa Cavite City! Dito sa Cavite